Hello guys, good evening sa inyo lahat at good evening sa aking mga kapwa OFW. Meron lang akong i-share sa inyo dahil sa aking naging karanasan dito sa bilang isang OFW. So sabihin ko sa inyo kung ano talaga ang nangyari sa akin guys. Yung time na yun guys, nagsundo pa ako sa alaga namin sa eskwelahan. Kinaya ko pa rin yun. Pero pag-uwi ko galing school, mga bandang 1:30 or 2 o'clock, parang iba na yung pakiramdam ko. Tapos pumasok na yung kasama ko, tapos na siya sa kusina. Nakita niya ako na nakasandal ako sa kama ko. Nakaupo ako yung likod ko, pinapatong ko sa unan. Parang napansin niya ako na namumutla na ako, tapos hirap na ako sa hininga. Then, nag-chat siya sa amo ko, nag-message siya sa amo ko. Sobrang busy ng employer ko, kaya hindi niya napansin yung message. Kaya ang ginawa niya guys, nagkataon naman pumasok ng kwarto yung alaga namin, ng dalagita. Nakita ng dalagita yung sitwasyon ko. Nagsabi sa mama niya dito pagpasok sa loob ng bahay, sabi niya, may sakit nga daw ako. Tapos dali-dali naman yung amo ko pumasok sa kwarto. Tapos nung nakita yung sitwasyon ko na gano'n, nahirap ako. Inutusan na yung kasama ko na dalhin ako ng hospital. Natawa nga ako sa kasama ko kasi magbibihis pa sana siya. Siyempre nagluto, amoy sibuyas siya. Sabi ng kasama ko, sabi ni Madan ng nanay namin, huwag ka na magbihis kasi mamamatay na si Rose. Sabi gano'n. Takot daw siya. Tapos, punta kami ng hospital. Pagpunta ng hospital, 2 hospital pa yung napunta namin na hindi ako tinanggap kasi wala akong ikama. Then, 3 hospital, sa private ako na dinala. Sa isang araw lang yun, may 1,000 na gastos ng amo ko. Lahat-lahat na yung check-up, gamot ko, nahigit 1,000 na nagastos niya. Tapos ang ginawa yun guys, ang daming laboratory test ang ginawa sa akin. Kinuhaan ako dugo. Tapos yung pinaka nahirapan kami, yung sa urine ko. Kasi kailangan kong umihi kasi tisit yung ihi ko. Pero hindi talaga ako nakaihi. Kaya yung ginawa ng kasama ko, sabi ko nga sa kasama ko, pwede bang ihi mo na lang ikaw na umihi? Hindi daw pwede. Kailangan akin. Yun, nung time na yun, bumili sila ng tubig. Pinainom ako tubig. Nakaihi din ako, pero kaunti lang ang ihi ko. Tapos sabi ko doon sa laboratory, sabi ko, sir, wala na talaga akong ihi. Sabi niya, ito lang ang ihi mo. Sabi ko, ito lang talaga, sir. Kahit anong gawin ko, hindi talaga ako makaihi. Pero okay na lang yun eh. Baba na naman kami. 4 na doktor kasi nag-check sa akin. Pagpasok sa isang kwarto. Punta naman sa isang kwarto. I-repair naman ako sa kabila. Para sa check ng dugo. Then pagkatapos nun, pinasok naman ako sa isang room. Para oxygen ako. Nag-request ng doktor na kailangan ko ng oxygen. In-oxygen naman nila ako. Pagkatapos nun, masaklap. Tinusukan ako sa puwet, 2 tusok na injection. Kasi grabe na daw yung infection ko. Pagkatapos nun guys, dumating na yung result sa ihi ko. Yun, nakitaan daw na may dugo ang kasama sa ihi ko. At kinausap ng doktor yung driver. Tapos nandun rin yung kasama ko. Siyempre naintindihan niya kasi matagal na siya dito. Nakaintindihan siya ng mga Arabic. Then sabi ng doktor, mabuti daw at naagapan ako. Kasi kung hindi, baka lumala na at mauwi ako sa operasyon. Pero habang nandun ako, nagdadasal ako, Lord, sana hindi mag-decide na maoperahan ako. Kasi mahirap guys na magkasakit tayo dito.
na malayo tayo sa pamilya natin. At isa pa, pagka umaga yun guys, sabi ng doktor sa akin, binigyan ako ng araw, 7 days, 7 days ha, 7 days, kailangan 7 days. Wala na yung naramdaman na sakit ko. Kasi pag hindi pa rin ako sa gamot, magdidesisyon sila, operahan ako. Yun, dadasal lang po ako. Lagi na sana makuha sa gamot. Sa awa naman ng Diyos, wala pang 7 days nakuha na yung sakit ko. Pero pagka umaga, hinihingal pa rin ako. Hirapan ako. Minga, balik na naman ako ng hospital para magpausok na naman. Pinausukan naman ako. Then, nag-decide yung employer ko na kung ganun pa rin ako, baka ibalik ako na agency or pauwiin. Pero kinaya ko talaga kahit pag alam kong kaya ko na, nagtrabaho talaga ako kasi kailangan ko ng trabaho eh. Mga anak ko umasa sa akin guys, di ba? Yung mga anak natin sa atin umasa. Paano na pag pinauwi tayo? Paano na pag kasakit tayo or nawala tayo? Paano na yung kinabukasan ng mga bata, di ba? Ayun, sawa naman Diyos, gumaling na ako guys. Kaya alam ngayon, pag nakakakain pa rin ako ng bawal, kahit kaunti lang, magkain lang ako ng chocolate, sumasakit talaga yung tagiliran ko. Yung tiyan ko umatake. Mabuti nga guys, yung mga gamot nandyan pa. Minimintin ko yung pag-inom ng gamot ko. Kaya, ang payo ko lang sa inyo na mga kapwa OFW, ingatan nyo talaga ang kalusugan nyo. Huwag nating pababayaan. Siyempre sa mga kinakain natin, di ba? Mahilig sila dito sa karne, manok, lagi ulit-ulit, noodles. Kaya tayo nang magkontrol sa sarili natin. Damihan lang natin inom ng tubig at kailangan talaga guys, kumain tayo ng gulay. Gulay ng gulay, di ba? Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Yun lang ang maisishare ko sa inyo guys. Alagaan natin ang ating kalusugan at huwag natin pababayaan. Kasi mahirap na magkasakit na nandito tayo sa ibang bansa. Dahil yung iba pag nagkasakit, di ba pinapabayaan sa hospital, iiwanan ng employer, hindi naiintindihin. O di ba? Yun ang pinakamahirap na mangyari sa atin dito. Kaya ingat-ingat po mga OFW. Ingat-ingat po tayong lahat sa kalusugan nyo. Yun lang po. Na-share ko na po sa inyo ang karanasan ng aking bilang OFW dito sa ibang bansa. Kaya mag-iingat po tayo lagi. Merry Christmas to all sa inyong lahat. God bless you all. Thank you. Bye-bye.